Conforme sa sitwasyon. May sinasabi kasi sa 37:21 ng awit, ganito. Ang masama ay humihiram at hindi nagsasauli. Ngunit ang matuwid ay nahahabag at nagbibigay. Tatak ng masama yung humihiram, hindi nagsosoli. Hiram na martilyo, di na sinoli, ininteres na. Naghiram ng kung ano, tapos nanghiram ng pera, ayaw na isoli. Dapat namang isoli at pwede namang isoli, hindi na sinusoli. Masama yun sa Diyos. Kaya dun sa 13:8 ng Roma, ang nakasulat ganito. Huwag kayong magkautang ng anupaman sa kanino man, maliban na sa mga ibigan kayo, sapagkat ang umiibig sa kanyang kapwa'y nakaganap na ng kautusan. Bawal yung magkautang ka. Ang kahulugan nun, hindi bawal mangutang. Hindi ganon. Utos nga yung magpautang. Paano bawal ang mangutang? Mateo 5:42. Bigyan mo ang sa iyo'y humihingi at huwag mong talikdan ang sa iyo'y nangungutang. Paliwanag ang salita ng Diyos bibigyan mo pag may nanghihingi sa'yo, huwag mo naman tatalikuran yung sa'yo nangungutang. Hindi masamang mangutang at magpautang. Ang masama, magkautang ka na mananatiling utang, di ka nagbabayad. Yun ang masama. Kaya sabi ni Apostol Pablo, huwag kayong magkautang ng anupaman sa kanino man. Kailangan yung inutang, bayaran. At ang isa pang paraan ng pagkakautang, yung nasa 13:7. Diyan pa rin sa Roma. Ibigay ninyo sa lahat ang sa kanila'y nararapat. Buwis sa dapat buwisan. Ambag sa dapat ambagan. Takot sa dapat katakutan. Puri sa dapat papurihan. Huwag kayong magkautang ng anupaman sa kanino man. Ang isa pa palang diwa ng utang, pag hindi mo ibinigay sa kinauukulan, yun dapat mong ibigay. Bigay nyo ikasalahatan sa kanila'y nararapat. Buwis sa dapat buwisan. Pag hindi mo ibinigay, may utang ka. Lalabas, may utang ka na hindi mo binabayaran. Kasi hindi mo ibinigay yung karampatan sa kapwa o sa dapat mong bigyan. Basahin natin ang unang Korinto 7, versikulo 3. Ibigay ng lalaki sa asawa ang sa kanya'y nararapat, at gayon din naman ang babae sa asawa. Utos na ibigay ng lalaki sa asawa ang nararapat. Gayon din naman ang babae, bibigay sa asawa ang karapat-dapat. Ano yung ibibigay mo? Lalaki sa asawa mo na nararapat. Yung obligasyon mo sa kanya. Yung babae ganun din. Pag hindi mo ibinigay sa asawa mo yung nararapat, nagkakautang ka sa asawa mo. Kaya kung babalikan natin yung 13:7 ng Roma, ibigay nyo sa lahat ang sa kanila'y nararapat. Buwis sa dapat buwisan, ambag sa dapat ambagan, takot sa dapat katakutan, puri sa dapat papurihan, huwag kayong magkautang ng anuman sa kanino man. Ang ibig sabihin, yung hindi mo pagbabayad, what is due sa mga tao, nagkakautang ka. Hindi ka lang nagkakautang sa tao, nagkakautang ka pa sa Diyos. Kagaya halimbawa, isa kang employer, inaasahan ng iyong employee na papasahurin mo siya, hindi mo siya pinasahod, kasalanan sa Diyos yun. May utang ka no, nakasalanang utang. 24:14 ng Deuteronomio. Huwag mong pipighatiin ang isang nagpapaupang dukha at salat, maging siya'y sa iyong mga kapatid o sa mga iyong taga-ibang bayan na nangasa iyong bayan sa loob ng iyong mga pintuang daan. Sa kanyang kaarawan ay ibibigay mo sa kanya ang kanyang kaupahan. Ni huwag lulubugan ang araw sapagkat siya'y mahirap at siyang inaasahan ng kanyang puso. Baka siya'y dumaing sa Panginoon laban sa iyo at maging kasalanan sa iyo. O kita mo, magiging kasalanan pag yung sweldo nung iyong patulong o yung ini-hire mong tao, hindi mo ibinigay sa oras na dapat mong ibigay, kasalanan yun.
nangungutang ka nun. Bakit? Sa kaarawan ay ibibigay mo sa kanya ang kanyang kaupahan. Ni huwag lulubugan ng araw, sapagkat siya'y mahirap. Siyang inaasahan ng kanyang puso. Baka pambili yun ng hapunan ng pamilya bago lumubog ang araw, bigay mo na. Baka siya'y dumaing sa Panginoon laban sa iyo at maging kasalanan sa iyo. Kaya kapatid, yung salitang utang, maraing kahulugan sa Biblia yon. Kaya nung manalangin ng Kristo, tinuro sa apostol, ipatawad mo sa amin ang aming utang, gaya naman namin na nagpatawad sa mga may utang sa amin. Hindi lahat pera yun. Maraming bagay yung pagkakautang. Yung isang anak na hindi marunong gumalang sa magulang, nangungutang yon. At ang tawag nga ron, walang utang na loob. Nangungutang ka sa Diyos. Kasi ang Diyos ang may utos, igalang mo ang iyong ama't ina, siyang unang utos na may pangako. At 3, upang yumaon kang mabuti at ikaw ay mabuhay na malaon sa lupa. Mga anak, sa 1, magsitalima kayo sa inyong mga magulang sa Panginoon, sapagkat ito'y matuwid. Utos ng Diyos yan eh. Pag nilalapastangan mo ang magulang mo, nagkakautang ka sa Diyos.